Ang title po ng pag-aaralan natin ngayon ay Katapatan. Doon po sa Aklat ng Galasya, Kabanatang 5, Talatang 22, nakasulat, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na spirito. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob, katapatan. Ang tanong, kanino at saan tayo marapat maging tapat? Point number 1 po tayo maging tapat sa Diyos. Bakit kailangan nating maging tapat sa Diyos? Dahil ang Diyos ay tapat sa pagtatag at pagpapanatili ng kanyang tipan, ng kanyang covenant sa atin. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Deuteronomio 7:9-8. Kaya't pakatatandaan niyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Tanong, paano ipinahayag ng Biblia ang katapatan ng Diyos? Doon po sa aklat ng Panaghoy, Kabanatang 3, Talatang 23 nakasulat, araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Paano natin tutugunin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay? Doon po sa aklat ng Panaghoy 3:24 nakasulat, kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Ang pagtitiwalang ito ang magbubunsod ng ating pagiging tapat sa Diyos. Kanino't saan tayo marapat maging tapat? Tayo'y maging tapat sa ating pamumuhay. Sa Galatia 5:16 nakasulat po, kaya mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na spirito para hindi nyo mapagbigyan ng pagnanasa ng laman. At sa Kawikaan, Kabanatang 20, Talatang 7, yung unang bahagi, ang taong matuwid na lumalakad sa katapatan niya. Sa kanyang testimonya sa harapan ng gobernador na si Felix, ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Gawa, chapter 24, verse 16. Kaya pinagsisikapan ko na laging maging malinis ang aking konsensya sa harap ng Diyos at sa mga tao. At sa Kawikaan 10:9, nakasulat naman, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Pinananatili ni Pablo na malinis ang kanyang konsensya sa harapan ng Diyos na siyang nakakakita ng nilalaman ng kanyang puso at sa harapan ng tao na siya namang nakakakita ng kanyang panlabas. Now, this is called consistency. Dito po sa ating local church, ang ating pagdalo sa mga Bible studies, Sunday services at iba pang mga spiritual activities ay hindi lang dahil sa ito'y iniuutos. Ito ay isa ring paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin. Kaya mababasa po natin sa unang Korinto, chapter 1, verse 9, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Yesu Kristo na ating Panginoon. Kaya't ang ating tugon ay tulad din ng ginawang tugon ng sumulat po ng awit sa awit 89 verse 1. Panginoon, aawitin ko ang tungkol sa inyong tapat na pag-ibig magpakailanman. Iyahayag ko sa lahat ng salinlahi ang inyong katapatan. Saan tayo marapat maging tapat? Ikatlo, tayo'y maging tapat sa ating sarili at kapwa. Maging tapat sa buhay at paglilingkod, we must always walk the talk. Sa unang Timoteo 4:16, mababasa po natin, maging maingat ka sa pamumuhay at pagtuturo mo. Patuloy mong gawin ang mga bagay nito para maligtas ka at ang mga nakikinig sa iyo. Maging tapat sa salita at gawa. Tayo'y maging totoo sa ating mga pangako. Sa Mateo 5:37a, sabihin mo lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na yan sa dyablo. Alam niyo, si Jesus ay tapat at may integridad. Sa Mateo 22 verse 16, mababasa po natin, kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo niyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin niyo sa mga tao. Hanggang sa kalangitan, hanggang sa katapusan ng mundo, si Jesus ay mananatiling tapat. Sa Pahayag, chapter 19, verse 11a, pagkatapos nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo. Ang pagiging tapat ay mayroong higit pang pagpapaalang matatanggap. Sa Lucas chapter 16 verse 10, nakasulat po, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malalaking bagay. Nawa may natutunan po tayo sa atin pong maikling pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos. To God be the glory. Amen and amen and amen. Glory to God.